As part of the continuing segments of Ikaw at ang Batas, we have two distinguished, very young lawyers from the Public Attorney's Office. And today they will be introducing, defining, discussing what is the Baguio City Justice Zone. And we have here Attorney Katrina Jean Santiago Busantog and the very good-looking Attorney Dan Ian Vergara. Naimbag nga agsapakan ba kayo amin nga subscribers iti channel tayo? Ada kami ni Attorney Ian tapnoy pamamumi no anyaman daytoy nga Baguio City Justice Zone. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga taga-subaybay at kami ay masaya na pwede kami maglingkod sa inyo sa ganitong paraan. Magandang umaga po. What is the Baguio City Justice Zone? Yun po ang isang malaking tanong. Ano nga po ba ang Baguio City Justice Zone? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Baguio City Justice Zone ay nagawa para magdala ng maayos at diretso, buo at tapat na justice system dito sa lungsod ng Baguio. Ito po ay pinagsamang puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman po sa responsive justice in real time kung ating tawagin. Dito po, ang lahat ng ahensya ng gobyerno natin, kasama ang Korte Suprema, ang Bulwagan ng Katarungan, ang Public Attorney's Office, ang DILG at lahat po ng mga ahensya sa ilalim nito ay pinagsamang puwersa para sa komunikasyon, koordinasyon, at kooperasyon sa bawat isa't isa. Ano po ang proyekto nito? Para po magdala ng tamang hustisya sa mamamayang Pilipino. So, Attorney Busantog, when was this started as an organization? Ano yung mga services offered? Ano ang magagawa nyo para sa mga litigants dito sa Baguio? Yes, sir. So, the Baguio City Justice Zone was formally launched po in 2022 with the heads of offices like Chief Justice Gesmundo, the Secretary of DILG back then, and the DOJ. So, they gathered together here in Baguio to launch the Baguio City Justice Zone. So, ano po ba yung 5 thematic areas na sakop po ng pag-establish ng Justice Zone so that we will show the people that justice is really delivered in real time and it is responsive. So 5 areas po. We have the institutionalization ng Justice Zone. So paano ba siya magiging established sa City of Baguio? We have court decongestion, jail decongestion, barangay justice system, and of course, hindi natin kakalimutan yung ating mga nasa kulungan, yung reintegration po nila back to the community. So, dito po sa 5 thematic areas po, nakapaloob lahat po ng activities ng Baguio City Justice Zone. So, Ian, you might want to tell them, paano ba nagsimula ang Justice Zone sa Philippines? Narinig natin po yung mga 5 na thematic areas po. Isa rin tanong, paano ba natin maaabot o magagampanan ang mga ito? Dito po, nagsimula po ang Justice Zone through the Justice Coordinating Council or Justice Sector Coordinating Council or tinatawag natin JSCC. Dito po, kasama ang sinabi natin kanina, ang Korte Suprema, ang DILG at DOJ. Hindi po ito kayang gampanan ng iisang branch of government. Hindi po kaya ng Korte Suprema lamang o ang DILG lamang o ang DOJ lamang. Kaya po ito ay pinagsamang puwersa para po magkaroon ng maayos na koordinasyon. Ngayon po, meron na tayong 11 na mga justice zone sa buong Pilipinas. Ang Baguio City Justice Zone ay ang pang-siyam. Kung tayo ay tama, Attorney Kat. Tama yun, pang-siyam. Kaya, ano po ba yung gusto nating mangyari? Meron po tayong specific goals. Ano po yung main na specific goal natin? It is access to justice. Access to justice lalo na po sa ating mga mamamayang Pilipino
na nahihirapan na kumuha, no, ng hustisya na na karapatan nila, at sila po ang parte ng ating sektor kung siyang nahihirapan din, kaya po tayo nandito.